Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Purihin ang Panginoon. Malakas sa palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Bago tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po dahil kayo po, O Diyos, ang dahilan kung ba't kami narito. Salamat, inangkas mo kami sa iyong sukdulang biyaya. Kami nakarating sa huling linggo ng taon. Salamat, O Diyos, punong-puno ng kagalakan ng aming puso sa aming paikinig ng iyong salita. Alam namin, Panginoon, na patuloy mo kaming babaguhin, patuloy mong ipapakita, ipararanas sa amin ang tunay na mensahe ng Biblia. Kayo lamang po, Panginoong Hesus. Ang iyong lingkod, Panginoon, tago mo lang sa iyong likuran. Ikaw po ang tunay na aming tagapagturo. Banal na Espiritu, ikaw po ang mangungusap sa puso ng bawat isa. At ikaw lamang po ang may kakayanan na baguhin ito. Gawin mo lang ako, Panginoon, vessel, alulod ng pagpapala, Panginoon, ng tunay na mensahe mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya diyan, mababalikan niyo po yung last week nating pinag-aralan. Tinuro po ni Pastor Martin. Yung tatlo. Tingnan natin. Yan. Yung tatlo, ang kahulugan ng Pasko. Basahin natin. Number 1, pag-ibig ng Diyos. Sabay-sabay. Pag-ibig ng Diyos. Number 2, alay na kaligtasan. Number 3, sambahin si Jesus. Yan yung tatlong tinuro ni Pastor. At ito yung mga verses sa Lucas 2:13 hanggang 14. Pagkatapos magsalita ng anghel, si Gabriel yun, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama sila nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, purihin ang Diyos sa langit. May kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Ang ganda ng mensahe, no? May kapayapaan na sa lupa. Kaya ang mga tao nagpuri, lahat ng mga pastol, lahat ng mga kinalugdan ng Panginoon, nagpuri. Yun lang talaga ang tanging response mo. Magpuri. Hindi magmalaki, kundi magpuri. Pero ang ganda, no, may kapayapaan na sa lupa. Pero ibig sabihin, dati wala. Nung dumating si Jesus, unang Pasko, sanggol, nagkatawang tao, God incarnate, ang Diyos, 100% God, naging 100% man, pumasok sa mundo para mamatay, magsakripisyo. Abutin tayo para magbigay ng kapayapaan dito sa mundo. Juan 1:17. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan nino? Moises. Ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan nino? Jesucristo. Paghahambing, kautusan, biyaya at katotohanan. Ang kautusan, yung law, ay ibinigay sa pamamagitan ng isang alagad, servant of God. Sino po yun? Si Moises. Pero yung biyaya at katotohanan, hindi servant ang nagatid sa atin. Sino? Bugtong na anak ng Diyos. Siya ang mismong nagdala dito. Actually, siya ang biyaya ng Diyos. Siya ang katotohanan, di ba? I am the way, the truth, and the life. Tama? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? Jesus Christ is the grace of God. Hindi po yung teaching, hindi po to religion. Jesus Himself is the grace of God. Amen? Kaya mapapapuri ka na lang, Panginoon, salamat, inabot mo ako. Sabi sa Biblia, hawak niya ang buong kalawakan sa kanyang palad. Pero, nilimitahan niya ang sarili niya. Saan yung tao sa sanggol? Para madanasin niya. Malaman ng tao na yung matapos ko lang mission ko, mauunawaan mo. Mauunawaan mo para sa iyo itong ginagawa ko. Amen po ba? Amen. Matthew 2:11. Listen to this. And when they were come into the house in the Nazareth, they fell down and worshiped Him. Sino po? Jesus. Hindi po worship them. Worship Him. Only the baby.
the child, Jesus. Sa Biblia po, from Old Testament to New Testament, from Genesis to Revelation, isa lang po ang mensahe ng Biblia. Si Jesus lang. Si Jesus lamang po. Si Jesus lamang po ang mensahe ng Biblia. Wala nang iba. Ano yung tatlo? Tingnan natin. Gold, frankincense, and myrrh. This is all about Jesus Christ. Yang tatlong regalo na yan ay sumisimbolo kay Jesus. Isa-isahin natin. Ready na po kayo? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na? Una, yung gold. Gold, ito po yung pinaka-precious metal associated with wealth and honor. It symbolizes kingship. This gift symbolizes Jesus' divine kingship and authority over all. Yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. Diyos ng mga Diyos. Di ba yung awitin natin kanina? Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, King of kings, and the Lord of lords. Tingnan natin sa Exodus. Sa Exodus 25, context nito, nagpagawa ng dambana ang Diyos after ibigay yung 10 Commandments. Dahil alam ng Diyos na hindi nila masusunod yon, so meron silang tabernacle. Alam niyo yung tabernacle, tinuro yan sa atin. Balikan niyo ang podcast, Pogi. Presence of God inside. Tinuro po sa atin yan. Doon ay merong mga elemento sa Holy of Holies, sa pinakaloob, sa Holy Place, outer court. Merong details na binigay ang Diyos kay Moses kung ano ilalagay. Yan po ay kasama dyan sa Exodus 25. Overlay, referring to the Ark Covenant, overlay it with pure gold. Diba? Diyan kinuha ng pure gold yan. Hindi po kay Aling sino ba yan? Aling Puring. Pure gold. Ano bang nire-represent ng Ark of the Covenant sa Old Testament? Presence ni Lord. Si God yun. Pure gold. Sino nagbibigay ng detalye? Ang Diyos. O sige cover it. Pure gold. Both inside and out, and make a gold molding around it. Ibig sabihin, Old Testament pa lang, sinisimbolo na ng gold yung pagka-Diyos ng ating Panginoon, Jesus. Yung gold dyan is another shadow o typology ni Jesus Christ in the Old Testament. Revelation 19:16 in the New Testament, on His robe. Anong context dyan, Pastor? Yung Revelation 19, ang context dyan, nag-rapture na. Amen? At, bumaba na, yun na yung second coming. Bumaba na si Jesus doon sa Mount Zion. At kasama tayo dyan. Anong gagawin natin? Makipagbugbugan? Hindi. Nandyan tayo. Si Jesus bababa dyan. On His robe and on His thigh, He has His name written. Anong nakasulat? Sabay-sabay? King of kings and the Lord of lords. Nandun tayo sa gilid. Woo! Final revolt yan Susugod pa si Satan yan. Meron pa siyang yung mga natatakan ng 666, susugurin nila si Jesus. Pero hindi sila mananalo. Tayo magpe-praise lang. So, ibig sabihin, from the old and new, tama ang mensahe ng Biblia. Gold represent. Ano po yun? The kingship of Jesus Christ. Ano po yung gold? Kingship. Sabi nyo ang kingship. Okay, number 2. Frankincense. Ano yung frankincense? Okay, ang frankincense po, ito po yung, doon pa rin sa tabernacle, ito po yung ginagamit ng mga priest. Samyo, scent, frankincense. Ano po ang ibig sabihin yan? It symbolizes divinity and priesthood. Sabi nyo priesthood. Noong unang panahon po, kailangan pa natin ng high priest. Napupunta sa Holy of Holies, kinukwento ito, mayroon pa siyang shackle, yung bell. Kailangan matuwid ang high priest, makapasok sa Holy of Holies. Magwiwisik siya, meron siyang seremonya doon, tama? Para once a year yon, ilang beses ang taon? Isa. Para matakpan lang
yung kasalanan ng Israel. Pero alam natin ang istorya, tapos na yun. Wala na tayong hawak-hawak na tupa. May dala kang tupa? Wala. Wala tayong dalang tupa. Bakit? Ang high priest natin, si Jesus na. Amen? Amen? The gift symbolizes Jesus' role as our high priest in His divine nature. Yung ganda ng kanyang pagka-Diyos at pagkatao. Amen? It signifies Jesus as the mediator between God and humanity. Mediator siya. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Nandun siya sa trono, sa kanan ng Diyos. Pag sinasabi, nagkasala ka, nagkaroon ka ng failure, so pagkukulang, hindi nagalit ang Diyos sa'yo. Nandun na si Jesus. Yung tinapos niyang gawa, na pinaniwalaan mo, ang nagtanggal, hindi lang nagtatakip. Sabi nga ni John, di ba? Behold, the Lamb of God, referring to Jesus Christ, who takes away the sin of the world. Sabi sa John 3:16, for those who believe in Him, will not perish, but have eternal life. Believe, not sacrifice with the Lamb. Amen? Nung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, siya na ang saserdote, ang punong pari mo. Hindi nagalit ang Diyos sa iyo. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan natin sa Old Testament, Exodus 30:34. Repairing pa rin to, konteksto, tabernacle. Then the Lord said to Moses, take fragrant spices, gum, resin, onycha, and galbanum, and pure frankincense, all in equal amounts. Hebreo 4:14 hanggang 16. Napakaganda nito. Upo ng maayos po. Tingnan po natin. Kaya, panghawakan nating mabuti ang pinaniniwalaan natin dahil mayroon tayong dakilang punong pari, high priest. Sino yun? Na pumasok sa kalangitan. Pumasok o papasok pa lang? Nakapasok na? Pumasok na. Na walang iba, kundi sino po? Si Jesus na anak ng Diyos. Patapos na, kaya nga ito na nga, reality. Wala nang muling papasok. Namatay si Jesus once and for all. Tapos na yun. Yung minsan na yun ay magpakailanman. Yung minsang pagkamatay niya ay panghabang buhay na. Dahil ang minsan ay magpakailanman. Amen? Ang minsang pagkamatay ni Jesus ay habang buhay nating katagumpayan, habang buhay nating pagiging anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ating kasalanan, past, present, future, bayad na. Amen? Sabi mo sa katabi mo, bayad na. Yan. Fully paid. Jesus Christ. Sino nagbayad? Jesus Christ. Paano ba nagkakasala ako, pastor? Paano pag yung mga pagkukulang ko? Tinuro din sa pogi. Ang nagkakasala, ang nagkakaroon ng pagkukulang or yung pagka-tisod ay ating soul part. Mind, emotion, and will. That's why sabi ni Paul, Romans 12, be transformed by renewing of your mind. Sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang espiritu mo perfect na. Nung tinanggap mo si Jesus, ang banal na espiritu, nasa espiritu mo. The Spirit gives birth to the Spirit. Ano yun? Yung Spirit na malaki ay magbibigay ng rebirth o reborn dun sa Spirit mong patay. Kaya born again. Amen? Tingnan niyo po sa verse 15, nadarama rin ng ating punong pare ang lahat ng kahinaan natin. Dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin. Pero hindi siya nagkasala. Kaya kung feeling mo, tinakluban ka na ng langit at lupa, may unang nakaranas nun. Feeling mo namatayan ka ng kamag-anak, malapit na kamag-anak. Nawalan ka, nalugi ka. Ang unang nakaranas yan, si Jesus. Tinalikuran ka ng mga kaibigan mo.
Nabawasan ang mga miyembro mo sa simbahan. Nawalan ka ng sapatos. Nadukutan ka. Na-scam ka. Lahat ng pwedeng mangyari sa atin. Sabi sa Korinto, di ba? Walang pagsubok na hindi dinanas ni numan. Tapat ang Diyos. Dahil pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng karampatang kalakasan. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Ba't yan nasulat? Para lang, ang ganda, ang galing Tapos pag uwi natin sa bahay, sakay-sakay pa rin natin, pagpapapako ka pa rin sa krus sa April. Alalahanin po natin ito. Nangungusap ang banal na Espiritu sa atin. Tapos na. Siya ang punong pari na laging nandoon sa trono ng Diyos na nagsasabing, pinatawad mo na yan. Lahat kayang gawin ng Lord, amen? Hindi. Merong hindi kayang gawin ng Diyos. Next week. Uuwi kayong ano yun? Alam nyo, hindi kayang talikuran ng Diyos Ama ang tinapos na gawa ni Jesus. Amen? Hindi niya pwedeng baliwalain yun. Siya nagplano niya yun Ano yun? Nahihirapan ka na. Sasabihin ba ng Diyos Ama sa langit? Yan mo siya, deserve niya yan. Kaganon ba ang Diyos sa langit? Kristiyano yun, beloved yun. Sino unang mediator na nagbibigay sa atin? Nahihirapan yung anak. Ang Diyos. Lahat ng hirap na dapat tayo nakaatang sa atin, kamatayan, dustahin, duraan. Mga alagad, tinalikuran siya. Pinunit yung kanyang mga damit, pinagsugalan pa. Naranasan niya para sa paniniwala mo lang, sumagana ang buhay natin at hindi na tayo mahirapan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Hebrew 4:16. Ngayong alam mo na to, ito ngayon ang response mo. Kaya, huwag tayong mag-atubiling lumapit. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-atubili. Huwag kang mag-hesitate, lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Tanong, saan ka lumalapit? Sa Panginoon. Lapit lang. Actually, nasa loob mo na yan Yung lapit dyan, ibig sabihin, ideklara mo. Nasa loob mo na yan I-release mo. Train your mind. Beloved ka na. Tumingin ka sa Diyos. Panginoong mayama, mahabaging langit, sukdulan ng iyong biyaya. Kailangan ko po ng tulong sa aspetong ito. Baguhin niyo po ang taong ito. Ilagay niyo po ako sa tamang sitwasyon at sa tamang panahon. Panginoon, sa trabaho ko, pagpalain mo ako, beloved ako, para mapagpala ko rin ang iba. Huwag tayo mag-atubili. Huwag po kayong mag-atubili. Huwag kayong mag-doubt. Last but not the least, ito yung frankincense, no? Ano po yung frankincense? Symbol ng divinity and priesthood. Last but not the least po ay yung myrrh. Myrrh. Ang myrrh po ay madalas ginagamit pang imbalsamo. Ito po ay sinisimbolo ng sakripisyo ni Jesus at pagkamatay niya. May unang Pasko, dahil yan po yung pinaka-mission niya, pagbayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Dahil may batas di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan may mamatay. At hindi lang mamatay. Pag namatay yun, namatay lang. Pero ang talino ng Diyos, kailangan may mabuhay maguli. Para kung sino ang manampalataya, may inaasahan. Merong hope in the future. Amen? Anong sabi sa Isaiah? Isaiah 53, verse 5, but He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, we are healed. Yung sakripisyo, yung sugat, yung latay para sa ating kagalingan. Amen? Myrrh. Matthew 26:28, this is my blood of the new covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Nasa new covenant na po tayo. Amen? Nung sinabi ni Jesus yan,
Sinasabi niya na sa kanyang mga alagad, matapos lang ang misyon ko, wala na kayo sa kautusan. Si Jesus ay nabuhay sa kautusan. Tinupad niya ang lahat, di siya nagkasala. Nung siya ay napako sa krus, namatay, natanggal na ang telon, nawara ang telon, ibig sabihin, wala na ang templo. Dahil kung sino maniniwala, ang templo ng Diyos, ang tirahan ng Diyos doon sa Espiritu. Bumaba ang Holy Spirit, amen? At ngayon, nararanasan natin. Salamat sa Panginoon, dahil hindi na tayo nag-aalay ng tupa. Amen? Amen? Malaya na tayo. Amen? Woo! Romans 5:8. But God demonstrates His own love for us in this. Sabay-sabay. While we were still sinners, Christ died for us. Hindi kanya na hinintay bumait. Namatay na siya. At sabi niya, hayaan ko na ang isa pang mediator, ang the Holy Spirit, na mangusap, katagpuin ang pangangailangan mo at bandang dulo, may kanya-kanya tayong kwento. Diba? Lord, natagpuan. Tandaan nyo hindi kayo ang nakatagpo sa Diyos. Ang gandang pakinggan, nung natagpuan ko ang Diyos. Para kasing inahalin tulad yun sa wise man. Tama? Sino ba yung nakatagpo doon? Nung natagpuan ko ang Diyos. Kala mo ikaw yung mago. Nung natagpuan ko ang bituin. Hindi na po ganon. Hindi po nawawala ang Diyos. Amen? Ang tamang pong termino, kinatagpo ako ng Diyos. Kailan? Nung tayo ay makasalanan pa. Nakita natin ang habag niya, ang biyaya niya. Amen? Ang awa niya. So ito po yung tatlong regalo, treasure na binigay. Tandaan po ninyo. It's all about Jesus. Sabi niyo, all about Jesus. Jesus is our King. Sabi niyo, Jesus is our King, our High Priest, and our Savior. Malakas na palakpak sa Panginoon. Woo! Yan po ang ibig sabihin, Hindi po leche plan, hindi po ubi halaya, at bibingka ang regalo. Hindi po garbanzos. Yan po ang ibig sabihin yan. Sa tuwing sasapit ang Pasko, ay, ito pala yun. Tungkol pa rin kay Jesus. Tungkol sa kanyang pagligtas. Yan po yung tatlong natutunan natin. Introduction ko pa lang po yun. Ready po kayo? Introduction pa lang yun, kala nyo ba? Balik tayo sa tatlo. Ano po yung tatlo? Number 1, pag-ibig ng Diyos. Alay ng kaligtasan at sambahin si Jesus. Yan po yung kahulugan ng Pasko. Number 4, ito na po. Number 4, go! Koneksyon ng Diyos sa tao. Ito po. May Pasko kasi gustong ibalik ng Diyos ang tunay na koneksyon ng Diyos sa tao. Bakit ba na-disconnect? Bakit na-disconnect? Because of sin. Alam niyo ang kwento, dalawa puno doon yung puno ng the tree of the knowledge of good and evil and the tree of life. Tama? Saan tumambay si Satan? Sa tree of the knowledge of good and evil. Kasi doon, magkakaroon ka ng kaliwanagan. Pag doon sa tree of life, forever na yon, eternal na yon. Ito po yung kwento, no? Ibig sabihin, kung doon yung kinain ni Adan, forever nang walang pagkakasala, malapit na. Pero yung kaaway, alam niya kung saan siya tatambay Doon sa tinatambayan mo. Alam ng kaaway kung saan siya tatambay, sa tinatambayan mo. Bakit siya tatambay doon sa hindi mo tinatambayan dati? Saan ka ba tumatambay dati? Computer shop, pumunta siya doon. Tara. Saan mo tatambay? Doon sa bar. Tara tol, tikim-tikim lang Kasi alam niya, pag kinain mo yun, bubukas ang iyong, hindi ka mamamatay, bumukas ang kanilang ulirat. Sila ay nakahubad. Pero ang buti ng Diyos, pinalaya sila, hindi dahil nagkasala sila, pinotektahan pa rin sila. Bakit? Pag kinain, sabi dun sa pag-aaral, nung nakain nila yung the fruit of knowledge of good and evil, laksa-laksang anghel ang umikot doon sa tree of life para hindi pumunta doon. Bakit? Kapag nakain ng tao yun, wala na silang redemption. Forever na silang cursed. Pinaalis sila sa Garden of Eden kasi may plano. Unang Pasko,
redemption. Koneksyon ng Diyos sa tao. Tapos na. May unang Pasko na. Nangyari na po. Nabuhay na maguli. Ano na nangyari? Connected na ba tayo uli sa Diyos? Yes, sa mga naniniwala. Kaya nga meron tayong urge na sabihin to sa iba. Tingnan natin sa Hebrews 2:14. Because God's children are human beings, ito na yun, made flesh and blood, unang Pasko, the Son also became flesh and blood, incarnation, first Christmas. For only as human being could He die. Di siya mamamatay pag Diyos siya eh. Kaya 100% man siya. Kailangan niya maging 100% God kasi kung hindi siya 100% God, paano siya mabubuhay maguli? You see the hypostatic niyo yun? 100% man para mapagbayaran, mamatay. 100% God para mabuhay na maguli. Amen? 100% God. Si Muhammad, si Buddha, lahat ng Diyos na nauso, hindi sila Diyos dahil tanging si Jesus lang ang nabuhay na maguli. Resibo natin. Sa tuwing tayo may pagkukulang, Lord, binayaran mo na to. Nagkakasala ka sa soul part mo dahil ikaw ay sinasanctify pa ng ating Panginoon. Sabi dito, the Son also became flesh and blood, for only as human being He could die. And only by dying could He break or disarmed, sabi din sa Colossians 2:13, verse 13 to 15, the power of the devil. Disarmed or break the power of the devil who had the power of death. Ibig sabihin, disarmed na po ang power ni devil dito sa mundo. Totoo, sabi sa Biblia, ang dominion na kay devil pa. Sa mga hindi beloved o hindi saved o hindi naniniwala. Once you are Christian, you are born again, born of God, you are believer, wala nang dominion sa'yo si Satan. Sabi sa Biblia, di ba? Wala nang dominion sa'yo ang sin because you are living in the new covenant of grace and not sa law, not by law. Kaya hindi na tayo alipin ng kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na alipin. Hindi mo nakanta yung ako'y alipin mo, ngunit hindi batid. Hindi mo na yun awitin. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. John 15:5. Sabi ni Jesus, tinuro niya yung vine life. I am the vine, and you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Sino po ang vine? Sino po? Si Jesus. Sino po ang branches? Tayo. Beloved, yung Christian, yung believers. Sino po ang may sagot or source ng fruit? Yung vine o yung branches? Sino po? Yung vine. Tama? Lahat ng supply nasa Diyos. Amen? Source of peace. Source of yung financial aspects. Source of happiness. Yung joy. Healing. Nandoon sa puno. Amen? Anong gagawin ng branch? Daluyan lang po tayo. Ang iba po kasi sa atin, talagang pinipilit, gusto niyang maging puno. Umihiri. Gusto maging puno. Bakit? Para pang nagkaroon siya ng prutas, alateris. At gusto kasi ng tao talagang may credit siya konti. Gusto, oy, tinanim ko yan. Oy, nandiyan yung pangalan ko. Credit. Tuwan-tuwa. Pag hindi na credit, magagalit pa. Pero hindi mo credit yung pangalan ko dyan. Di ba? Ang gusto ng devil, tumingin tayo dun sa sarili nating gawa. Kasi alam niya, balang araw, sa pagtingin mo sa sarili mo, galing ko to, talino ko to, diskarte ko to. Nakapokus sa sarili mo. Alam ni devil, hihintayin ko lang, matatapilok ka din. Nasaan ang momentum? Nawala.
balik ka ulit sa sarili mo. Ano ba yan? Failure. Hanggang unti-unti, magagalit ka sa sarili mo. Sabi mo, magda-diet ka na pagkatapos ng Pasko. Yan ka na naman. Di ba? Nagkakaroon tayong disappointment sa sarili natin. Kasi, ang inaasahan natin sa mga ganung bagay, sarili natin. Ang gusto ni devil, ma-focus ang lente sa sarili natin. Pero ang tunay na mensahe ng Biblia, ang focus na kay Jesus. Amen? Nasa puno. Amen? Nasa puno. Ang gagawin mo lang, sanga ka lang. Sabi mo sa katabi mo, sanga ka. Tingnan niyo po dyan. Anong ginagawa ng sanga? Tingnan niyo po. Ang may sagot ng lahat ng nutrients, yung vine. Ang gagawin mo lang bilang branch, abide. Sabi niyo, abides. Anong Greek word abide? Meno. Remain. Steady ka lang, Brad. Steady. Rest. Amen? Magpakasanga ka lang. Kasi sa pagiging sanga mo, tutubo ang prutas. Amen? Amen po? Sabi dyan sa verse 2, ang sangang hindi namumunga, takes away by the divine dresser, you see God. Takes away daw. Ito po, ang nakalagay po dun sa Greek word, aero, lift. Kasi vine yan, di ba gumagapang yan? Hindi po yan punong Ang ginagawa ni Jesus sa mga taong hindi namumunga, nililift niya po. Nilalagay doon sa pawid. Pawid, tama? Ano po ang tawag doon? Balag. Sinasampa siya doon para hindi siya matapakan ng mga tao, hindi kinakat. Tandaan niyo po hindi po gawain ng Diyos ikat. Kaya feeling mo, no? Ginagamit din ng kaawayan Hindi ka namumunga, alis ka na sa church. Ikaw naman, feeling mo, pinalayas ka sa Garden of Eden. Ang ginagawa ng Diyos, nililift up niya. Ang gawain ng Diyos, ang ministry ng Diyos, i-lift up tayo kapag tayo ay nasasaktan. Tandaan mo, this 2025, mamumunga ka. Amen? Amen? Sabihin nyo, I receive. In Jesus' name. Yes and amen. Masanayin nyo nang sumagot ng ganyan. Mamumunga ka sa 2025. Yes and amen. Just abide. Manatili ka lang. Manatili. Hayaan mo ang Diyos. Nasa Kanya ang supply. Hindi na ang kapag-supply ang Diyos. Bakit? Kasi nire-resist mo. Meron kang effort. Nire-resist mo, hinaharangan mo. Ang gagawin mo lang, just rest. Sabi ba sa Bible, take effort, take labor to enter His rest. Yun lang ang kailangan natin gawin. Just rest. Saan? Finish work ni Jesus Christ. Amen? Tanong, anong pagkakaiba ng Pasko nyo noon sa Pasko ngayon? Nalala mo, sa tuwing Pasko ka lang nagkakaroon ng bagong damit? Bagong sapatos? Na hindi ka makatulog dahil Christmas party mo kinabukasan. Sinusuot mo na yun. Naalala mo, saka ka lang nakakakain ng spaghetti pag Pasko. Saka ka lang nakakakain ng hotdog pag Pasko. Saka lang may fruit salad pag Pasko. Ngayon, kahit hindi Pasko, nandun ka sa eat all you can. I'm not against that. Pero layo na ng pinagdalan sa atin ng Panginoon. Nakakapag-quote ka na kahit linggo. Amen? Nakakapagpagupit ka na every week ng buhok sa ilong. Kasi meron ka nang nabili sa Shopee na gunting. Di ba, alam niyo yung nabasa niya sa hindi mo na dinadamihan ng sabaw yung noodles. Kasi para madami makakain. Hindi mo na nakakapag-Jollibee ka na kung kailan mo, kung gusto mo. Di ba? Napakalayo na ng pinagdala ng Diyos sa atin. Bakit? Gusto ko sabihin sa inyo, siya ang supply mo. Siya ang supply mo.
Amen? Amen? Name it, list it, enumerate it, lahat ng supply. Hindi lang material. Talino, galing mo, diskarte sa buhay, yung pagiging nanay, pagiging tatay, pagiging anak, pagiging estudyante, lahat yan. Supplied. Ang gagawin mo lang, Lord, sige, supplyan niyo pa ako at makikita ng tao yung prutas mo. At ang mapapapurian, yung branch, hindi. Yung puno, si Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, I will close with this. Pang-5. Ang tunay na kahulugan ng Pasko, hindi lang connection sa Diyos, ng Diyos sa tao, kundi oportunidad din na magbahagi. Yan. Oy, hindi lang yan aginaldo. Dati 3 lang yung T, ngayon 4 na. Sabihin nyo, 4. Okay. Ano yun? Your time, your talent, your treasure, your testimony. Ano uli yan? Your time, your talent, your treasures, and testimony. Yung time mo. Hindi ko na kailangan lista lahat kung anong gagawin mo. I believe the Holy Spirit will speak to you kung paano mo gagamitin yung time, talent, my treasures, and my testimony. Tandaan mo, ang Diyos ang nagsulat, ang nag-training sa'yo. Kaya ang galing-galing mo! Ang galing-galing mo! Believe ako sa'yo. Dahil ang training mo, ang trainer mo, si Jesus. Kaya ang galing mo sa sales eh. Ha? Bata ka pa lang, tinrain ka na ni Lord. Kaya ang galing mong magkwento eh, galing mong mag-vlog eh. Bata ka pa lang, tinrain ka na ni Lord. Alam niya kung saan pamilya ka ilalagay. Kaya ang ganda-ganda mo eh. Lahat ng meron tayo, trainer natin, si Lord. Dahil gagamitin natin yan para sa kapurihan niya. Amen. Ito nyo, tingnan nyo po, mga gawa, 20-35. Ang nagsulat nito, unang konteksto, unang simbahan. Ang nagsulat, doktor. Sino yun? Si Hayden ko? Hindi si Hayden ko. Sino ang doktor? Sa apostol? Si Luke. Kaya nga, Saint Luke. Alam nyo na, hindi si Mercury. Hindi po apostol si Mercury. Pero pinupuntahan yun pag inutusan ka ng doktor sa Saint Luke's. Mga gawa, 20-35. Sa lahat ng pagkakataon, sulat ni Luke, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Si Luke ang nagbigay. Kaya doon natupad ang unang medical mission sa unang simbahan. Sila ang unang nagpatupad niyan. Hindi lang yung pure gold. Sila ang unang. Binuin nyo, doktor. Tara. Sabi niya, no, tulungan ang mahihina. Tayo rin. Ganun din tayo. Higit na pinagpala ang nagbibigay. Sabi nga ng businessman na kausap ko, mas maganda, hindi ka ganito. Ganyan lang, para dumadaloy. Kasi pag ganito ka, nire-resist mo yung supply from the vine. Tama? Pero pag ganyan kang branch, hinahayaan mo lang, dumaloy ang pagpapala. Yung mga nawawala sa'yo, napapalitan. Amen? Amen. Ayokong mawala to. Gusto ko to eh. Ayoko itong mawala. Masyado kang close. Ha? Ayokong mawala to. Sabi nga ng isang vlogger, ang pagtanggi natin sa iba ay pag-oo natin sa magandang nakaabang para sa atin. Tinanggihan mo to? Nag-say no ka? Nag-say yes ka naman sa magandang ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? I say no sa hindi magandang relasyon, pagkakaibigan. I say yes for the new relationship that comes on my way. Amen? Na ibibigay ng Diyos. Amen? Tingnan niyo po ito. Sabi ni Jesus, we're almost there.
hang on. Si Jesus ang tumulong sa atin, ang nagbuhat sa atin. Kaya medyo hihiram ako ng ilang minuto sa inyo kasi huling linggo na to ng taon. Pag uwi nyo sa bahay, mag-reflect kayo. Ano nangyari nung mula January? Meron ba kayong faith goals? Naalala nyo dati? Nagpagawa po kami ng faith goals. Noong mga prayer mo, January yun eh. Itong January na to, 2024, na kung yung pagpapanalangin mo, sinulat mo yun, chine-check po yun pagtapos ng taon. Excited na po akong tingnan yun sa amin mag-asawa, sa akin personally. December 30, December 31, bago kayo magkainan, sabay-sabay kayo pamilya. Nasaan yung sinulat mo ng January? Checkan mo. Magugulat ka. Meron dong mga hindi mo sinulat, pero sinagot ng Diyos. Ganun ang Diyos eh. Lagi siyang above. Kaya, I encourage you, yung mga sinulat nyo, hanapin nyo na. Bilang beloved, ganun po ang puso natin. Hindi tayo basta, tapos na yung taon, okay, ningas kugun tayo. Sabi nga sa Biblia, di ba, Psalms 90:12, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Ganun po ang beloved. Bawat araw, masaya tayo. Bawat araw, celebration. Bawat araw, Pasko. Kaya nasulat, araw-araw ay Pasko. Kaya, I encourage you, sa huling araw ng taon na to, sabay-sabay niyong buksan ang mga panalangin ninyo. Checkan ninyo kung ano sinagot ng Diyos. At, next week, ililid naman tayo kung paano magsulat ng mga prayers ninyo at i-check natin uli yun sa dulo ng 2025. Ganun po kasi tayo dahil alam natin, ang Diyos ay nagkikip ng kanyang promise. Amen? Ang Diyos ay sumasagot sa mga panalangin natin. Amen? Amen po? Beloved walk. Ang beloved walk natin, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. To the source, He will sustain you. Stay connected. Meno, remain. Siya na ang bahala. Take effort, labor to enter His rest. Oxymoron, no? Mag-effort ka na matagpuan ang kapayapaan at kapahingahan sa Kanya. Dahil ang kapahingahan sa Kanya, dulot nito katagumpayan at pagpapala sa atin. Amen po? Tingnan po natin ang kahulugan ng Pasko. 5 po yan. Purihin ng Diyos. Ang saya pong mag-aral ng salita niya. Amen? Basahin natin. Number 1, pag-ibig ng Diyos. Number 2, alay ng kaligtasan. Number 3, sambahin si Jesus. 4, koneksyon ng Diyos sa tao. At 5, oportunidad na magbahagi. I-share natin ang tunay na kahulugan ng Pasko. I-share mo yung music video. I-share mo yung podcast. Mag-like ka. Amen? Ipahiwatig mo na beloved ka. Meron po tayong acrostics. Nahalata nyo ba? Pasko. Yan po ang tunay na kahulugan ng Pasko. Palakpakan natin ang Panginoon. Malakas na palakpak sa Diyos. At ang ating beloved thought. Sabay-sabay natin basahin. Si Jesus, ang puso ng Pasko at pag-asa ng bagong taon. Yung pag-asa, Elpis, umasa tayo dahil konektado ka sa vine. Umasa ka na may magandang mangyayari sa'yo sa bagong taon. Amen? Sino ang may sagot sa supply? Ang vine. Sino ang magbibigay ng supply? Ang Diyos. Ang puno. Amen. Umasa lang tayo dahil si Jesus ang puso ng Pasko at pag-asa ng bagong taon. Minsan papalakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ipikit po natin ang ating mga mata. Kung bago ka sa mensaheng ito at ngayon mo lang napainggan ito, totoo ang balita, ang magandang balita. Kaya good news. Masaya kapag nakakarinig ka ng good news. Hindi mo mapigilang tanggapin ang good news. Ito ang good news. Hindi nagalit ang Diyos sa iyo.
Siya ay nagkatawang tao para iligtas ka. May Pasko. Dahil plano ng Diyos na bayaran ang iyong mga kasalanan. Saluhin ang nakaatang sa iyo. Ang sa ganun, kung ikaw ay maniniwala at sasabihin na siya ang Diyos na iyong tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Kaya inaanyayahan ko ang mga bago dito at nakikinig sa podcast. Ang tanging paraan lang para malalasan mo ang supply na nagmumula sa Diyos ay magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Kaya gusto kitang gabayan sa maikling panalangin ng pagtanggap. Sabi mo ng buong puso, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa akin. Salamat sa unang Pasko. Salamat narinig ko ang magandang balita. Ikaw ay naparito upang bayaran ang aking kasalanan. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ako ay bagong nilalang na. Ako ay anak mo. Ako ay minamahal mo. At sinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Pwede bang request ko, yung mga magkakapamilya, yan, tayong lahat magkakapamilya, no? Maglapit-lapit po kayo. Yan. Hawak-hawak kamay po tayong mananalangin sa Panginoon. Tapat ang Diyos. Yung mga walang kapamilya, dito lang, lapit lang kayo dito. Yan. Sige po. Yan. Tignan mo sa mata. Yakapin mo. Iyan mo yung kamay. Yan. Just give thanks to God. Buo ang pamilya. At itong lahat ng ito, pamilya to ng mga minamahal ng Diyos. Amen? Tayo ang magkakasama sa isang buong taon. Amen? Dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Woo! Purihin ang Diyos. May mga nawala sa atin. Alam natin yan, hindi lingid sa ating kaalaman. Nasaktan tayo. Amen? Nasaktan din sila. Pero, ang mensaheng ito ay nagpapatunay na i-focus lang natin ang ating isipan, ang ating paningin sa kayang gawin ng Diyos sa atin. Amen? Amen? Yun lang. Life in focus. Keeping the main thing. The main thing. Let's pray. Panginoon, salamat po. Dahil yung mga natutunan namin, na-apply namin sa buhay namin, hindi dahil magaling kami. Hindi dahil matalino kami. Ito'y dahil sa biyaya mo lang. Salamat, Panginoon, itinawid mo kami sa taon ng 2024. Hindi man naging maganda ang simula, pero hindi ka nakatingin doon sa simula. Ikaw ay lagi nakatingin sa pagtatapos dahil ikaw ang nagtapos ng lahat ng aming paghihirap. And ngayon, Panginoon, magkakahawak kaming kamay, pamilya, iisang puso, iisang diwa, iisang espiritu. Kami ay may pag-asa. Nahihigitan mo pa, Panginoon, ang ginawa mo ngayong taon. I speak breakthrough sa bawat pamilya ng dito, Panginoon. Pupunuin mo ng pagmamahalan sa loob ng kanilang tahanan. I speak healing sa mga may dinadamdam dito, Panginoon. Emotional, physical, intellectual, yung may mga anxiety. In the name of Jesus, ikaw ang supply ng kagalingan. Everybody say yes and amen. I receive your healing, Lord. We receive your healing power sa pangalan ni Jesus. I speak breakthrough, Panginoon, sa mga may negosyo dito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ang supply. Ikaw ang supply, Panginoon. Ang gagawin lang ng mga business owner dito, tinuruan nyo kami to abide, to remain sa true vine. And ikaw yun, Panginoon. Lord, I speak wisdom
knowledge and understanding sa mga tatay na nandito, Panginoon, sa pangunguna sa kanilang pamilya. Sa pangalan ni Jesus, bibigyan mo sila ng talino, lakas ng loob, Panginoon, sa pagmamahal sa kanilang asawa. I speak sa mga nanay na narito. Yung mga panahon, Panginoon, na may mga dinadamdam silang sakit na hindi nila masabi sa kanilang asawa dahil yung kanilang asawa ay may mga inaalalang trabaho. Lord, kalinghain mo ang mga nanay na nandito. Sa pangalan ni Jesus, katagpuin mo ang kanilang mga emosyonal na pangangailangan. Yakapin mo sila, Panginoon. Iparamdam mo na sobrang mahal mo sila. So pinapanalangin ko ang mga kabataan, ilayo mo sila sa maling ehemplo, sa masasama, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang mag-train sa kanila upang sila'y makapaglingkod ng tunay at lubusan sa iyo. At makita nila kung ano talaga ang tunay na kahalagahan ng buhay na ito. And I pray, Lord, sa lahat ng manggagawa ng Beloved Grace Church, pinagkaisa mo na kami. And we speak, Lord, magdadagdag ka pa po ng mga manggagawa sa simbahang ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, magdadagdag ka pa po ng mga preachers, mga musicians, mga song leaders, mga trainers, Panginoon, dahil ito po ay gawain mo, Lord. Hindi po namin ito gawain. Sa iyo po ito. Sa iyo po ito, Lord. Iaalisin mo na, Panginoon, ang mga pangamba sa aming puso. Aalisin mo na ang mga pag-alala sa aming puso. We will rest. We will rest in your finished work. We will rest in your promises, oh God. And all God's promises are yes and amen. Surely, goodness and mercy, favor, blessing will haunt us. Tutugisin kami ng mga pagpapalang ito and all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. For no weapon formed against us shall prosper. Amen? We are protected in your hands. Walang makapaghihiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Salamat, Lord. Salamat sa bagong taon at pag-asang bibigyan mo sa amin. Taas po natin ang ating mga kamay. Lahat ng pagpapala ay sumaiyo sa pangalan ni Jesus. Pagpapala nagmumula sa Biblia at pangako ng Diyos minus ang sumpa na tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. In the mighty name of Jesus, lalabas ka sa lugar na ito ng puno ng galingan, kalakasan at kasiyahan at ibabahagi mo ang tagumpay ni Jesus, ang mabuting balita sa mahal mo sa buhay, sa iyong kapwa. Sa pangalan ni Jesus, receive changes in your life. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. And everybody would say, Amen and Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Woo! Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.